Okay, matapos po itong mga epekto ng bagyo, babalik po ang usapan tungkol sa ating MRT at LRT at yung privatization po nito. Ano? And sabi ko nga, and that is our title, privatization is the LRT-MRT road to perdition. Wala naman tayong napala kundi napakabigat na pamasahe dyan at lalo nilang gustong pabigatin. With us are of course, our regular guests from Riles Network, the chairperson, anong tawag sa, ano mo? Convener. Convener, si Sammy Malunes, ano? But we have two new guests, younger guests, the research specialist on this matter sa Ibon Foundation, si Ms. Glines Balangge. Good afternoon. Okay, and of course, isa sa kabataan na tulad ko, nag-MRT, LRT, si James, again, Relativo. Okay. From also representing Train Riders Network, spokesperson. Now, do you really get your student discount when you ride? Sa LRT, wala pong discount. Sa MRT, meron ba? Not that I know of. Parang wala rin po. For a while, I thought there was ako, senior, nagagamit ko yung discount. So, wala pala sa estudyante. Wala. So, ano ba ang status talaga? Hindi ko na maintindihan yung MRT. Is it government now or is it private? But last I knew, government bought it back. Di ba? From the group of si Ongpin, Bobby Ongpin. Yung foreign investor ang binay-out ng government. Ano yung papel ni Bobby Ongpin doon at that time? Di ba yung... stockholder na yun. Isa sa stockholder siya. Sila Agostines, Ayala, Sobrepeña, sila yon. Ngayon, pero yung ngayon, Ayala na lang at MVP yan. No? At yun nga, yung usapin na... Ang gobyerno, binili ang 80 o 90% pero walang voting rights, hindi ba? Yes. Kasi may contract. Yung contract na natili sa private yung control. Yung interest sa kanila pa rin, yung gara din interest sa kanila pa rin. Ang problema dyan, di ba linagyan ni Penoy ng DAP ng 4.5 billion para sa pagbili ng LRVs. Anong LRVs? Yung light rail vehicles. Vehicle, sa Andalian company nga nanalo. Andalian, eventually, pinull out yung amount na yun. Wow. Saan at naman ngayon lang, yun nga pinatitrace na nga natin kasi linolaunder na ni Peno yung yung DAP na yan. Okay. Ngayon, pinapunduhan for 2013, 14 budget ng the same figure, 4.5 billion. From where? From the national budget na? From the GAA. GAA na? GAA na. Nakakahilo talaga ito. Nahihilo tayo dahil linolaunder yung pera. Ngayon, kung saan napunta yung 4.5 billion, yun yung kailangan i-trace na ngayon kung saan napunta. Kasi ulitin natin, ha? Hindi po pwede. Nagbigay mula sa DAP. Correct. Binawi yung sa DAP. Correct. Na 4.5 billion. At binigyan allocation for 2014. GAA. Through GAA. So, ang tanong ngayon, saan yung 4.5 billion galing sa DAP? Okay. Yan, missing. Kasi hindi po pwede makipag-bid kung walang pera. Okay. Kasi proseso yan. So, yun ang pinahanap na. Pero tuloy pa rin yung kontrata sa Dalian na mas mura kaysa sa check. Tuloy naman po yun. Nandiyan pa rin yung pag-asa natin na may dagdag na mga bagon by 2015 o 2016. Ano? Pero ang nawala ng pag-asa yung perang 4.5 billion. Nawawala. Hindi lang yung pag-asa, yung pera nawawala. Pera mismo. Okay, let's go to the researcher. Kasi nga, matagal ko nang laging kinukot na kumikita naman ang operation ng MRT and LRT through the fare box calculations. Ano? And hindi ko matrace kung sinong nagre-research. Kala ko noon si Giovanni Tapang. Sabi ni Giovanni, hindi siya. Sabi si Arnold Padilla. Yung pala, may researcher dyan sa Ibon. So tell us about this, the facts about yung financial truth. Is it losing money, ang MRT and LRT? Well, as you mentioned, yung fare box ratio, yun yung batayan kung bakit sinasabing kumikita ang MRT at LRT lines. Because a fare box ratio that is greater than 1
means na kumikita, mas mataas yung rail revenues. How do you arrive at na the nakukuha. fare box ratio? Ratio lang yon ng rail revenues at direct operating cost. Okay, so operating cost, personnel, spare parts, maintenance, electricity, major component yan? Mga ilang porsyentong electricity? May malaking porsyento rin ng electricity. okay. Pero yun yung malinaw doon sa statistics naman ng LRTA. Matagal na ang fare box ratio ng lahat ng lines ay more than 1. So, kumikita, doon lamang sa fares ay kumikita na yung lahat ng lines doon sa operations niya. Okay, so walang lugi kung operations ang pinag-usapan. Saan naman ang kiniklaim ng gobyerno na lugi? Saan nangyayari yun? Well, ang sinasabi ng gobyerno ay kung gusto niyang i-expand, no, or pabutihin yung serbisyo at doon nga tayo nila tinitrete na hindi bubuti yung serbisyo. Kung gusto mong i-expand at i-improve yung lines, walang pera ang gobyerno para ilabas, para pampagawa ng extension lines at pagpa-improve ng services. Kaya pumasok siya doon sa tinatawag niyang public-private partnerships. So halimbawa ngayon yung LRT1 na nag-bidding nitong nakaraang buwan ay nasa ilalim na siya ng public-private partnership. So yun yung ni-research ng IBON at nakakuha nga ng terms doon sa concession agreement at nakikitang halos ibigay na ng gobyerno yung LRT1 doon sa mga private corporation, sa private concessionaire na nag-bid sa LRT1. Okay, let's review things. No? Sa pagkaalam ko nga, at you confirm it, kumikita per passenger may nasosobra sa over the operating cost. Kung yung sobra na yon hindi napupunta sa expansion, improvement, saan napupunta? Babalikan natin kung paano binild itong mga lines na to. Yung LRT ay binild siya using official development assistance. Inutang siya ng gobyerno. Belgian government at that time. Belgian government at that time sa LRT1 at Japanese government sa LRT2. Yung mga loans na to ay hindi siya advantageous sa government. Kasi even LRT1, LRT2? Even LRT1 Mataas and ba ang LRT2. interest cost doon? Dahil official development assistance siya, medyo mas Mababa yun, mababa di ba? siya kaysa commercial rates. Pero yung length ng time na babayaran siya, yung interest na ina-accrue nung loan na yon ay binabayaran pa rin natin siya hanggang ngayon. Kala ko tapos na yon. Wala na tayong obligation sa LRT1 and 2. Kung titignan natin sa General Appropriations Act, naglalagay pa rin Naglalagay ng pa tayo, doon. oo. Pero mas matindi doon sa MRT. Kasi ang MRT, from the very beginning, ay isa na siyang public-private partnership. Oo. So, private corporation ang nagtayo nito, ginaranti ng government yung utang ng private corporation sa commercial banks. So yung utang ginaranti, yung profit ginaranti. Ginaranti din ang profit. Yung 15% na return on investment ay ginaranti ng government. So yung tanong kanina, saan pumupunta yung sobra doon sa Yung kita actually, yung kita actually na sa rail revenues. Nilalagay ito doon sa Pambayad sa utang. pambayad sa utang Ng mga investor. nung foreign at private investors, tapos doon sa 15% na return on investment o guarantee sa profit. And so actually, yung kinikita, napupunta kay Agustines, Ayala, Sobrepeña, Yung consortium, and so on. yes. Pero ngayon, dahil nilipat naman, binili naman ng grupo ni Pangilinan, doon na napupunta. Am I correct? Dito sa MRT. May ano pa rin naman, as operator, yung Metro Rail Transit Corporation na andyan pa rin naman si Ayala, pero mas andyan malaki pa na rin nga siya. ay si Pangilinan. Doon na pumupunta yung 15% na ROI tapos yung guarantee sa loans. So how do we get out of this? Pwede bang bayaran na lahat yan ng pamahalaan para mabura na yung patong nitong mga to? Unfortunately, imbis na gawin yan, gusto pang i-privatize lalo. Sami? Actually, yun ang demand natin at katunayan, yung utang ng mga private corporation na binayaran na ng gobyerno. Kaso lang, yung kontrata hindi nababago. Yung kontrata, dapat baguhin yun. Kasi hanggat in effect yung contract, kasi ang ginarantiyahan ng gobyerno ng MRTC. At ano man yung ginarantiyan doon sa contract sa loob ng 30 years, in effect, hindi po pwedeng galawin yun. Kasi ang problema dito, ayaw ng gobyernong galawin yung renegotiate. Kasi napaka-onerous ngayong contract. At yung contract na yan, yun din ang papasukin ng kasalukuyang gobyerno sa LRT Line 1. Bibigyan ng, actually,
years holiday, yung Tax holiday, tax concession holiday. Concession holiday. Concessionaire fee. Kasi yung concessionaire fee nila 9 billion per year. Hindi babayaran ng Ayala at ng MVP yan sa loob ng 5 taon. So 9 times 5 is 45, tama ba ako? 45 billion. At yung 45 billion na yan, ano yan, parang bigay ng gobyerno. Okay. Tapos ang gobyerno pa bibigay ng right of way na 64 billion pesos sa right of way and sa real estate tax. Let's hear the young student. Ano naman ang nais mong masabi dito sa problemang ito? Ayan na po ako ngayon, young professional na Young graduate lang din po. Okay. Bilang sa amin, halimbawa, sa mga estudyante, pati na rin sa mga young professionals, lalo na yung mga dinadaanan ng MRT, ganyan. Itong privatization talaga nung MRT and ngayon nga nung LRT1, magiging malaki siyang malaking burden dun sa mga malaking bulk ng mga estudyante, lalo na yung mga nag-aaral sa university belt areas, mga nagtatrabaho along sa Ayala, Ortigas areas na mayat-maya na lang ay nasisira. Ngayon pa nga magtataas pa nga daw ng Yung fares. mga nasisira madalas and so on, di ba sadya yan? Kasi they are pushing nga for privatization. No? Kung kumikita naman at may maintenance contract, it should be running without such problems. Although yun nga yung nakakapagtaka dun na pagkakarinig ko nga more than 1 nga yung yung fare box ratio nung halos lahat ng ating mga trains. Kung pagkakalo ko sa LRT1 ay 1.26. 2013. Ayun so sa 2013 in money terms, how much is it making over its operation kaya? Do we have any figures? The figures can be availed sa LRTA, but if you look at the breakdown, malaki yung bahagdan, more than around 50% ay napupunta lamang para bayaran yung interest, yung ROI. So more than 50%. That's well, anyway, we're running out of time. Suma total, anong gagawin natin? Napigilan ang pagtaas ng pamasahe sa LRT, MRT for the past 3-4 years, di ba? The thing is doon sa concession agreement ng LRT1, mas mataas pa ngayon yung nakalagay sa concession agreement kesa doon sa ina-apply ng LRTA at DOTC na pagtaas ng fares. Kasi halimbawa, yung ina-apply na 30 pesos doon sa concession agreement ng LRT1, kung sino man, kung pupunta yon doon sa Ayala dahil inapprove naman na ng government at ng NEDA yung bid ng MVP Ayala na consortium, magiging 32 pesos siya. No, from the present na 20 pesos end-to-end. 20 pesos ngayon. End-to-end. Itong 30 pesos, saan yan? End-to-end? 32 pesos end-to-end ito. From Roosevelt to Baclaran. Kasi nga, merong tinatawag ngayon na pag notional fare, yung initial na notional fare, ibig sabihin, yung concessionaire ay meron siyang ginagrant sa kanya ng government ang isang notional fare or yung fare na pwede niyang singilin doon This sa is around 60% mamamayan. Increase. Yes, it's 60% increase. Sa kumikita na operation. So talaga Pasalubong yan eh. Pasalubong kanino? Pasalubong sa Ayala at mga pamilya. Yes. So Yan ang kroni ng kasalukuyang gobyerno. Dagdag pa po doon after ng 'di ba may extension po nung LRT1 hanggang Cavite. Ang lumalabas po daw doon ay kapag natapos na yung extension nung LRT1 hanggang Cavite, magkakaroon din ng ensured na magkakaroon ulit ng increase ng 5% ng tawag doon ng 5% dun sa sinisingil, dun sa ticketing. Okay. And dagdag pa dun yung every 2 years ay may sinasabi rin na pagdagdag nung magkakaroon ulit ng adjustment nung fare. Last comment and then sama paglinis. Yes. Habol. We're How- running out of time. Ang pinakamatindi dito sa LRT1, nangako si Aquino noon na i-guarantee niya against regulatory risk yung private investor. At So, ngayon nga, yung notional fare na sinasabi, kapag hindi yun na-approve ng isang regulator, which the government agency itself,
sino ang magbabayad doon Government sa money. deficit na yon? Taxes na naman. Government Yes, ang magbabayad doon through a deficit payment. Tayo naman ang So, magbabayad. it's like an experience doon sa MWSS dati na tumaas yung binabayaran Tingin. natin sa tubig. It's the same. At It's ngayon, the- wala tayong magawa dahil dinala doon Yes. sa International Commercial Court. yes, it's Well, MWSS all over again. Now, we have to spend an entire program in the coming weeks on this subject matter lang. No? So, this is just introductory. So, we've run out of time. Maraming salamat, Sammy and Glynis and James. Maraming salamat sa inyo and have a good weekend. So, we'll schedule.